of the nation. Sa isang junk shop sa Tondo, Maynila, nasamsam ng mga pulis ang ilang plaka ng sasakyan. Sabi ng pulisya, binakla sa mga plaka sa mga sasakyan sa isang parking lot at ibinenta sa halagang 80,000 or 8,000 pesos. Dalawang minor de edad ang tinukoy na nagnakaw. Sangkot din daw sila sa pagnanakaw ng baterya ng sasakyan. Hindi tinuloy ang reklamo sa dalawa dahil naawa ang biktima. Dinala sila sa women's section ng MPD Abad Santos Police Station. Hinuli naman ang may-ari ng pinagbebentahan nilang junk shop dahil sa paglabag sa anti-fencing law. Sinusubukan pa siyang kumakunan ng pahayag. May nabisa na namang mga palutang-lutang na droga. Nakita sa dagat sa Bataan ng mahigit 1 bilyong pisong umano'y shabu sa mga pakete ng tsaa at frozen durian. Ang report mula kay June Veneracion. Hindi lang isda kundi pati sako-sakong shabu ang nalambat ng mga mangingisda sa dagat na sakop ng Mariveles, Bataan. Nadatan daw yung palutang-lutang sa dagat noong May 29 at isinuko sa mga otoridad kahapon. Upon discovery ng ating mga fishermen ng mga floating saps, so kaagad nila itong dinala sa Pangpang at agad namang inireport din sa ating Coast Guard unit. Nang buksan ang mga sako, tumambad ang daang-daang vacuum-sealed packs na naglalaman ng mahigit 200 kilong shabu. Ang halaga, nasa 1.5 billion pesos. Based on our records, this is the largest confiscation of dangerous drugs for this year coming from our shores. Tsaa ang label ng ilang packaging, habang frozen durian sa iba, ayon sa PIDEA. Halos kapareho umano yan sa packaging ng mga shabu na nauna nilang nasabat. According to intelligence reports coming from our foreign counterparts, yung packaging na nakuha ho natin dyan, tinutumbok. Galing ito sa Golden Triangle. Saan ho ba yung Golden Triangle? This is Thailand, Myanmar, and Laos. Hindi ito ang unang beses na may nakuhang droga na palutang-lutang sa dagat. Noong August 7, 2024, mahigit 6 na milyong pisong halaga ng shabu ang nakitang palutang-lutang sa dagat na sakop ng Cagayan. May nakita ring bloke ng shabu na halos 7 milyong piso ang halaga sa dagat na sakop ng Claveria, Cagayan. Noong June 2024, bloke-blokeng shabu na may halagang mahigit 167 milyon pesos ang nakita sa dagat ng San Juan, Ilocos Norte. Hinala ng mga otoridad, itinapon ng mga droga mula sa mga barko. Iniimbestigahan na yan ng PIDEA. One of the possibilities is sinuhulog ho nila sa dagat. Pipikapin na lang ho yan ng mga contacts na sa Philippines. Patuloy ho yung ating investigation natin. Where did these dangerous drugs come from and paano ho yan naipuslit sa ating bansa. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. 13 araw na lang bago magpasukan. Sa Western at Central Visayas, kabilang din sa mga pinaghahandaan ng mga public school, ang posibleng hawaan ng Mpox. May report si John Consulta. Sa mga paaralan, hindi maiwasan na mga mag-aaral magkadikit-dikit. Kaya di rin maiwasan ang pangamba ng hawahan ng sakit. Kabilang dyan ang Mpox. Ang virus kasi na nagdudulot nito, napapasa sa close contact o malapitan. Kaya ng skin to skin. Pwede ring mouth to mouth o mouth to skin. Ang DepEd Region 7, pinaghahanda ang mga paaralan sa Central Visayas. We are already informing our schools, our superintendents to make sure that there shall be there are ways na mga protocols on saon nga para ang mga bata niya balik nga safe. So i-identify gyud da kanunay so matong ingon kanina nga kinahanglan na agyud kay minom kay tubig, manghugas jud dayon sa kamot ug asa sila og na sila sa congested area so pwede sila mag face mask. Kabilang din sa mga kinokonsidera ang pagpapatupad ng modular learning. Sa Talisay City, Cebu, na may isang kumpirmadong kaso ng Mpox, nagpulong ang mga health personnel ng mga public school para sa information dissemination bago ang pasukan sa June 16. It's more on teaching them how Mpox is kanang unsaon pagbalhin sa usa ka tawo padung sa usa ka tawo, how different it is from COVID as far as airborne is concerned, and how to handle it kung simbako na ay suspected sa inyuhang mga tagsa-tagsa sa eskwelahan. Binabantayan naman sa Bohol ang 10 hinihinalang kaso ng Mpox.
ang DepEd Region 6. Pinaghahanda rin ang mga paaralan sa Western Visayas. Sa Iloilo City na may 4 na MPOX cases, nagpulong na ang LGU kasamang business at transport sectors para sa mga hakbang kontra MPOX. Sa mga travelers naton, we have the health declaration. So ang ginahinyo namon nga dapat maging honest lang sila, no? Maging honest lang sila sa pagdeklarar sang ilang health conditions. Ang aton nga mga health worker, barangay opisyal ko naton nga mga barangay kanod, magmonitor kag kung may ara nga mga pumuluyo naton nga halimbawa may sintomas sa mo sina, dapat hambalon gid siya nga kung pwede mapakonsulta. Plano rin ng lungsod na magsagawa ng local testing sa tulong ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM. May 3 kaso rin ng MPOX sa Cotabato City. Nasa ospital ang isa, habang 2 ang naka-home isolation. Sa Cabanatuan, Nueva Ecija, magaling na ang 3 minor de edad na tinamaan ng MPOX. Wala po rin relasyon yung bawat case po nato. Kaya nagdududa po tayo na meron na po talagang community transmission. Wala po tayong restrictions. Hindi din po kailangan mag-face mask dahil ito po ay direct skin contact po ang kanyang means of infection. Ayon sa DOH, mas mababa ang kaso ng MPOX ngayong taon kumpara noong 2024. Mas aktibo lang daw ang mga LGU sa pag-aanunsyo. Announcements of local government is to inform the public in the local area na meron silang MPOX. That's for their information. I commend the LGUs na nagre-report kasi nga na-inform nila yung public na merong MPOX sa community nila at mag-iingat yung mga kababayan natin doon. Una lang nilinaw ng DOH na hindi kailangan mag-lockdown daw sa MPOX. At ang mas mild na Clade 2 ang meron pa lang sa Pilipinas, hindi ang nakamamatay na Clade 1B na kumalat sa Congo sa Africa. Para makaiwas sa MPOX, panatiling malinis ang katawan, limitahan sa skin-to-skin contact, magtakip ng ilong at bibig kapag umuubo o bumabahing, i-disinfect ang gamit ng mga pasyente at magpakonsulta sa doktor kung may nararamdaman lang sintomas gaya ng lagnat at pananakit ng katawan. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumaas ng 500% ang mga tinamaan ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa mga edad 15 hanggang 25 ayon sa DOH. Ang pinakabata naman daw sa mga HIV positive ay edad 12. Dahil dyan, pinag-aaralan ng DOH na ideklarang public health emergency ang HIV. Ang tip-talk para iwasan ng HIV ayon sa DOH, practice safe and protected sex. Ibig sabihin, pakipagtalik sa isang partner lang at gumamit ng proteksyon gaya ng kondom. Huwag ding maghiraman ng mga bagay na itinuturok sa katawan. Tatatransmit din kasi sa ganitong paraan ng HIV. Ugaliin ding magpa-test upang malaman ang inyong status. Maaring alamin ng testing facility sa inyong health centers. Bukod sa mga pampublikong ospital at health center, meron ding mga pribadong ospital at NGO. Sabi ng DOH, libre ang testing at ang antiretroviral na gamot na pinipigilan ng virus na magparami. Kung irereseta ng doktor o eksperto, may mga gamot na rin tulad ng PrEP o pre-exposure prophylaxis at PEP o post-exposure prophylaxis na iniinom para pigilan ng HIV kung nakikipagtalik ng walang proteksyon. DSWD pumalag sa mga puna sa ayudang 80,000 pesos para sa babaeng lumabas mula sa imbornal sa Makati City. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, pautay-utay at hindi isang bagsakan ng perang tulong para sa babaeng si Rose na hindi rin daw naman kaiba sa mga libo-libong tinutulungan ng kagawaran. Nakabatay rin daw ito sa guidelines at pagsusuri ng social worker sa kaso. Hindi viable o hindi practical sa ngayon na ipagpatuloy ang Public Transport Modernization Program. Inamin ito ni Transportation Secretary Vince Dizon sa pagdinig ng Commission on Appointments sa pagtalaga sa kanya sa DOTR. Lumabas din sa pagdinig na bukod sa konti pa lamang ang consolidated ng mga PUV, hirap din makabayad ang mga driver-operators sa mga inutang nilang pambili ng modern jeepney. Pero nilinaw ni Dizon na tuloy pa rin ang programa. Tutulungan daw nila mga kooperatibang hindi makabayad. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Nakaranas ng malawakang pagbaha ang mga taga-barangay Tuboran sa Mawab, Davao de Oro. Ayon sa Quick Response Team ng NDRRMO Mawab, umapaw ang tubig sa kalsada dahil sa liit at baradong kanal. 8 pamilya ang apektado. Ayon sa Pag-asa, ITCZ o Intertropical Convergence Zone ang nagpaulan sa Davao Region. Minamadali naman ng DPWH ang pagkukumpuni sa nasirang floodgate ng MMDA Navotas North Pumping Station. Bukod kasi sa luma na, makapal na rin daw ang buhangin at burak sa ilalim kaya hirap ng magbukas-sara ang floodgate. Ayon sa Pag-asa, mas mapapadalas na ang mga pagulan sa mga susunod na araw dahil sa southwest monsoon o habagat. Nagbabalik din daw ang ITCZ. Nakikita rin ng Pag-asa na 1 o 2 bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Hunyo. May tsansa itong maglandfall sa silangang bahagi ng Southern Luzon o sa silangang bahagi ng Visayas. Maaari rin lumihis ang bagyo. Pero kahit hindi tumama sa lupa, maaari pa rin itong hatakin o palakasin ng habagat na siyang magpapaulan. Sa ngayon, wala pang nagbabadyang bagyo pero may tsansa ng ulan. Latest evictee ng PBB na si Vince Maristella, reunited with house guest Bianca Umali. Excited na raw mapanood ang Encantadia Chronicles Sangre, kung saan isa rin pala siya sa cast. Na-push ako sa limits ko, madami ako natutunan. Masarap lang sa pakiramdam na namumunga yung mga pinaghirapan namin. Barbie Forteza grateful bilang bagong ambassador ng Save the Children Philippines. At sa bagong serye na Beauty Empire. May time pa kaya siya sa love life? Kung may magpaparamdam, wala namang problema. Pero sa ngayon, multo pa lang yung nagpaparamdam kasi sa akin. Miss Grand International 2024 is Christine Juren Obreza from the Philippines! CJ Opiaza kinuranahan bilang bagong Miss Grand International 2024. Siya ang nag-take over sa title ni Rachel Gupta ng India matapos nitong mag-resign. From one queen to another, fierce ang portraits ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D as she welcomes Pride Month. Unang hirit host Kaloy Tingkungko, shinare ang one-of-a-kind experience niya sa The Great Sphinx of Giza sa Egypt. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bulkang Etna, sumabog. Mga warplane ng Russia winasak ng drones ng Ukraine. At Gaza, muling inatake ng Israel. Yan ang mga world news ni Ian Cruz. Nagtakbuhan ng mga sibilyan ng airstrike ng Israel ang gusaling ito sa Gaza City noong linggo. Walang ulat ng sinumang napahamak. Ngayong araw naman, ayon sa Palestinian authorities, di bababa sa 27 ang patay ng mamarilang puwersa ng Israel sa isang lugar sa Rafah kung saan may pamamahagi ng pagkain para sa mga sibilyan. May mga pamamaril din sa aid distribution site sa Gaza sa nagdaang 2 araw. Pinaimbestigahan ito ng UN. Sabi naman ng Israeli military na maril sila sa mga taong pinagdududahan nila matapos abandonahin ang mga itinalagang ruta sa aid distribution. Sinisiyasat din daw nila ang insidente. Inilabas ng Ukraine ang mga videong ito ng mga napasabog daw nilang Russian warplane sa ilang airbase ng Russia. Bahagi raw ito ng kanilang Operation Spiderweb kung saan ipinuslit sa Russia ang mga drone na lulan ng mga truck. Ipinarada ito malapit sa mga base militar at mula roon pinalipad sa tulong ng remote control ang mga drone na may mga pampasabog. Ayon sa isang security official ng Ukraine, mahigit 40 Russian planes ang nasira, kabilang ang mga nasa airbase sa Siberia. Tinawag ito ng Russia na terrorist attack at nangyari sa bisperas ng panibagong peace talks kahapon sa Turkiye. Doon, napagkasunduan ang panibagong prisoner swap ng Ukraine at Russia at pagbabalik ng Russia sa 6,000 labi ng nasawing Ukrainian soldiers.
Dati, namamangha ang mga turista sa pagbuga ng lava sa Mount Etna. Ngayon, takot ang idinulot ng pagbuga nito ng makapal na usok, abo at mga bato. Nagtakbuhan ang mga turista. Ayon sa mga eksperto, may pagguho sa timog silangan ng crater o bunganga nito. Hindi naman apektado ang lungsod ng Catania sa paanan ng bulkan. Humupa ang bulkan kalaunan. Pero babala ng mga otoridad, iwasan muna mag-hike sa Etna na isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa Europa. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung sa paandar magkakatalo, tiyak di nyo matatalo itong bidang Best Muse na almost 100 ang score matapos humataw sa liga. Pati itong mga back-to-back champions sa cheerleading na kahit sa buhangin, abay magaling. Puso na yan sa report ni Oscar Oida. Hindi ito kasalan, pero parang kasalanan. Kasalanang hindi siya kaaliwan. Dahil sampal lang naman ang aabutin mo. Pero sample pa lang yan. Siya lang naman ang muse na talagang hiniyawan dahil sa kakaibang epekto niya sa mga player at manonood sa paliga sa Tanay Rizal. Siya si Zeyusa Cristiana Samonte. Pangalan pa lang, tunog artista na. At dahil sa kanyang moves, 99.9 lang naman ang kanyang unbeatable score. Walang duda, siya ang best muse. Best din sa audience impact. Kaya pati netizens, todo halakhak at cheer. Speaking of cheer, ito ang tropang walang etchos sa cheer toss. Batak sa tamblingan, domino effect pa yan. Sila ang members ng South Empire All-Stars Group. Back-to-back winners lang naman sa National Cheerleading Championship. Ika nga, talagang pinakain ng alikabok ang kalaban. Kahit sa buhangin, talagang ginalingan. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.